Today on Chloe's Inbox. Dear Chloe, gusto ko lang i-share ang naging problema naming mag-asawa 3 years ago. I'm 16 years married with 3 kids at masaya ang pamilya. Dumating ang matinding pagsubok naming dalawa na ako din ang may gawa. Nag-work ako noon at nagkaroon ng best friend sa office. Ilang taon din kaming magkasama sa work hanggang sa na-develop daw siya at nagmahal. Bagay na hindi ko iniwasan. Nakaramdam ang asawa ko sa nangyayari. I've been accused of having an affair with my office mate, and the signs were like working late. Text messages and calls. Kinumpronta niya ako at inamin ko naman. Our marriage was suddenly in trouble. Yes, I was having an affair with my best friend. Noong mga oras na inamin ko yun sa asawa ko, nakita ko kung gaano siyang nasaktan. At ang pinakamasakit sa lahat ay ang mga salitang lumalabas sa bibig ko noon na nagpakasalang kami ng hindi inaasahan dahil sa nabuntis ng hindi rin inaasahan. Umiiyak siya noon, Chloe, bulag at walang naririnig. Isang araw, nag-text si Mister na kung pwede daw kaming lumabas at mag-usap. Pumayag naman ako. Nakiusap siya na kung pwede, tigilan ko na ang mali. Mag-resign sa trabaho at lumipat kami ng ibang tirahan. Hindi ko alam kung bakit ako biglang napatango na lang. Umalis ako sa work at lumipat kami ng tirahan. Marami akong nare-receive ng mga tawag at messages mula sa taong nagpupumilit pa rin na pumasok sa buhay ko. Pero ini-ignore ko na lang. Nang lumipat kami, Chloe, pinilit kong ayusin ang lahat. Nag-focus ako sa family ko pero ramdam na ramdam ko ang panlalamig ng asawa ko. Minsan naisip kong buksan ang cellphone niya, bagay na hindi ko naman ginagawa. Nakita ko ang mga messages ng babae at mga calls ng alanganing oras. Nakita ko rin sa wallet niya ang iba't ibang SIM card. Nasaktan ako. Sa maliit na bagay na nakita ko, nasaktan agad ako. Ano pa kaya yung ginawa ko sa kanya noon? Inaaway ko sa text ang girl at kinausap ko ang asawa ko na ayusin na namin to para sa mga bata. Naisip ko rin na baka ito na ang karma sa mga nagawa ko noon pa sa kanya. Nagdasal ako at humingi ng tawad sa Diyos. Nag-focus na lang sa bagong work, sa mga bata at naging maingat sa mga bagong nakakasama. Nakikita ng asawa ko ang malaking pagbabago sa buhay namin. Unti-unti ko ring nakikita ang paglapit niya ulit. Bumabalik na rin yung paglalambing niya noon. Taimtim akong laging nagdadasal na sana ayusin na ang lahat ng kamalian ko. Sa ngayon, nararamdaman ko na ulit ang saya ng pamilya ko, especially ng mga bata. Pilit ko silang inilalapit sa Diyos. Ngayon ko na-realize na hindi pala pumayag ang Diyos na tuluyang masira ang family ko. May mga plano pala siya para sa amin. Ngayon, I am 6 months pregnant at alagang-alaga ni Mister. Thank you for reading my story. More power at God bless. Mrs. C. Hi, Mrs. C. I am so proud of you for being humble and open enough to share your story because I know a lot of people will be able to relate to their situation, will be able to relate their situation with you. I mean, God uses the things that had happened to you so that His name will be glorified, because only He can make things new. He is the great restorer that I strongly believe, and He did restore your marriage. You're also blessed. I don't want to say lucky, but blessed. You're blessed to have a good husband who accepted you back and everything that has happened to you because it is pride that usually, and most of the time, not just usually, but hinders marriages to be restored. Yung pride. Most men will never be able to take it, that their wife had an affair. Kapintasan na sa pagkalalaki nila yon. And not all women are like you too. Humble enough to admit that they have done wrong and mend their ways, which is what you did when you accepted your husband's offer to fix what's left of your marriage. You voluntarily stopped what you were having with the other guy, unlike other women who willingly just allowed themselves to be a victim. See, at the end of the day, it really is a decision and a choice you have to make. Marriages, yes, kailangan meron siyang love. But love is always a decision. A decision to stay married no matter what. Yung iba kasi, walang ganong decision. Hindi rin naman natin sila masisisi. Alam mo yon. So, yung mga tao na nagde-decide na ayusin, kailangan kasi hindi lang isa. Kailangan dalawa kayo. Kung aayusin nyo yan, it has to be the both of you. So, yeah.
May mga perks ang nag-uusap ng maayos, may mga perks ang nagkakapatawaran, may mga perks din pagka nag-decide kayo to part ways. Okay? So, ganun lang yon. So, thank you for sharing your story. I hope ma-inspire ang iba and people get to realize that with pride, we never win. Pride is concerned with who is right, but humility is concerned with what is right. So, God bless you, Mrs. C. And I hope that you live a blissful married life for the rest of your lives with your husband. Hey, thanks for watching. For more exclusive videos and artist interviews, you can check out our videos by clicking here. And don't forget to follow us on our social media accounts too. Links are in the description below.